Welcome to Unlearn Error, Spread the Truth, mga ka-truth seeker. This program has two purposes: that we may unlearn Arminian humanistic views, and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. What is humanistic view number 11? Baptism saves. Ayon sa humanistic Arminian religionist view, ang makasalanan ay maliligtas sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. What is the truth and what is the apostolic doctrine? And let that apostolic doctrine be spread. Ito po, regeneration saves, not water baptism. Dapat nating maunawaan na ang kabuuan ng kaligtasan at pagliligtas ng Diyos o Gospel of Grace ay kinapapalooban ng tatlong main branches of the Gospel of Grace. Ito ay ang inilek o hinirang tayo ng Ama di pa tayo pinapanganak. Romans 9:11, sabi dito, that though they were not yet born and had done nothing, either good or bad, in order that God's purpose of election might continue, not because of works, but because of Him who calls. 1:4 ng Ephesians, He chose us in Him before the foundation of the world. Number 2 po, na main branch of Gospel of Grace, inaring ganap na tayo ng Ama, hindi pa nilalang ang sanlibutan sa pamamagitan ng promise redemption ni Jesus. Kalakip ng inaring ganap ay ang pagkupkop ng Ama sa atin para maging anak niya tayo bago palalangin ang sanlibutan. Ephesians 1:4, before the foundation of the world that we should be holy and blameless. Kalakip ng pagkaaring ganap sa atin ay ang pagkupkop ng Ama sa atin. Ephesians 1:5, He predestinated us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ. At naging posible ang justification at adoption sa pamamagitan ng promise redemption ng Panginoong Hesus sa Ama in eternity pa. Ephesians 1:7, In Him we have redemption through the blood of Christ, the forgiveness of our trespasses and sins. Ang pangatlo ay sa panahon na nilalang na tayo ng Ama, ay isasanctify, i-regenerate tayo ng Holy Spirit sa pamamagitan ng union of our spirit with Christ, na nagre-resulta ng pagkabuhay ng espiritu natin at pagdaloy ng saving faith na nagmumula sa binuhay na espiritu natin. At kapag ang tatlong ito ay nangyari sa atin, automatically ligtas na tayo at ang lahat ng spiritual blessing and promises ng Diyos ay para sa atin ng mga ligtas. Ano ang pinupunto natin, mga kapatid? Hindi basihan kondisyon, requirements o duty ang faith, obedience, good work, prayer natin kay Mama Mary o sa mga saints. Hindi requirements, duty, basihan ng ating pagkaligtas ang sacraments, prayer, altar call, sinner's prayer. Hindi basihan ng kaligtasan natin ng water baptism, membership in the true church through religion, faithfulness till the end. Hindi basihan ng kaligtasan natin ang indulgence, self-righteousness, or being good to others. Hindi po, lalong hindi po basihan, requirements, duty, ang sacraments o water baptism para tayo ay maligtas. Nagpapabautismo po tayo hindi para maligtas. Ang water baptism po ay resulta na lamang ng kaligtasang mayroon na tayo at ibinigay na ng Ama sa atin. Challenge and prayer. Sa mga regenerated sinners o kinilusan na ng Espiritu ng Diyos, sila ay hihingi ng awa, magmamakaawa sa habag ng Diyos, at sila ay nakapokus sa katotohanan na tanging Diyos lang ang makakapagligtas sa kanilang makasalanan. Luke 18:13-14. Kapatid, saan ka nabibilang? Sa unregenerate sinner ba? O sa regenerate sinner? Kung kiniklaim mo na sa kalagayang regenerate sinner ka na regenerate ka na, kusang dadaloy ang pag-ibig mo sa Diyos, kusang uusbong ang pagkauhaw mo sa truth, at likas sa iyong magbigay ng panahon sa Diyos, lalo na sa Lord's Day. Likas sa iyo na makiisa, makibahagi, makilahok, at makipag-fellowship sa mga kapananampalataya. Marahil maraming katanungang umiikot sa isip natin na nagiging hadlang para di natin matanggap ang mga aral na tinuturo dito. Huwag po kayong mag-alala dahil ilalatag po natin ang biblicality ng mga doktrinang ito at i-discuss natin ng mas malawak sa mga susunod na discussion.
Sumabaybay lang po kayo mga ka-truth seeker sa programang Unlearn Error, Spread the Truth. Good day and God bless po sa ating lahat.